Tayo po merong update sa nangyayaring hostage drama dyan sa Maynila. At nasa ating pong telepono ngayon si Ron Gagalak. Ron? Ted, magandang gabi sa iyo. Nagwawala ngayon dito sa harap ng PCP station ng Manila Police District. Dito lamang sa tabi ng Manila Hotel, itong kapatid ng suspect na si Captain Mendoza, na si Greg Mendoza. Ito Ted, yung taong nakaputi kanina at nakashort lamang na madalas nating nakikitang lumalapit doon sa may bus at kasama ng mga negosyador. Pero nagulat na lamang kami nang bigla na lang itong nagsisigaw at naghalumpasay dito sa harap ng PCP at naghihiga. Isinisigaw na Ted na bigyan sila ng hustisya at naging patas lamang dahil tila ang kanyang akusasyon ay idinadawit na rin siya na accessory dito sa hostage taking na nagaganap. Ang pinapaliwanag ng pulisya at nagkakaroon ng ongoing press conference itong Manila Police District. Ang sinasabi nila Ted ay meron palang private communication itong kapatid na ito kanina pa doon kay Captain Mendoza nang hindi nalalaman ng pulis at may sarili silang cellphone na ginagamit ng magkapatid na natuklasan ito na lamang gabi at eventually nga nito nga bago magdilim ay tumigil na sa pakikipag-ugnayan itong si Greg Mendoza dito sa mga pulis kaya't nagduda sila na baka may kinalaman din ito sa nangyayaring hostage taking. Hanggang sa mga oras ito, Ted, nakahiga pa rin dito sa harap ng PCP itong si Greg Mendoza at hindi umaalis kahit na siya binibuhat na ng pulis. Habang sa kabilang banda naman, 6 feet away from him, ay nagpapress ko naman yung hepe ng Manila Police District, Ted. Sige po, kunin niyo ako. Kunin niyo ako, sige po. Ron, sino yung nakahubad na teenager dyan? Sige. Patayin niyo na ako. Isa yun sa mga pamangkin niya ni Captain Mendoza at yung isa naman. Kapatid ko to, anak ko. Huwag kayong matakot! Sir, kakausapin po kayo ni Ted Pailon. Media, parang awa Yun na, pag ginagawa niyo Huwag kayong matatakot! Huwag kayong matatakot! Sir, kakausapin po kayo sa TV ni Ted Pailon. Opo. Makinig po kayo sa mga tanong. Opo. Bago na sistema, SPO2 Gregorio Mendoza? Narinig niyo mo ba ako? Opo. Opo, bakit po ayaw niyong sumunod sa mga pulis ngayon sa iniutos po sa inyo? Ako po dinano ko sa likod. At ako daw ay accessory doon sa hostage taking. Alas 10 po ako nagpunta, ang mga kabats ko po nag-text sa akin na na-involve daw yung kapatid ko. So yung hepe ko, tinext ko, nasa cellphone ko, tinext ko, ang ano ko na i-confirm kung kapatid ko nga yung ano. Nanood pa ako ng TV sa kapitbahay. Pinanood ko. So nung mapanood ko, tumakbo na ako rito na ang kapatid ko involved sa hostage. Titirahin ako ng police. Pag daw may nangyari doon, titirahin nila ako. Accessory. Sa inyo ho ngayong sitwasyon, Opo. SPO2, sa inyo po ngayong sitwasyon dyan, Sa likod nila ako dinaan. Ayaw nila, dinaan po ako sa likod. SPO2, sa inyo po ngayong sitwasyon dyan, ano po ang inyong gustong mangyari sa ngayon? Paano po kayo mapapahupa dyan para hindi ho kayo malagay sa alangan at masaktan? Pakita nyo! Wala po akong problema, sir. Wala po akong problema. Kung gusto nyo, interviewin nyo po ako. Isamahan ng media, sa media na lang po muna ako. Pero wala po akong kasalanan dito. Hindi po kayo sasama ngayon sa mga pulis sa SPO2? Ang interest po nila, dalhin ako sa labas. Inilabas po nila ako. Nakatakbo lang ako. Nakatakbo lang po ako. At kahit na... Paano nyo po, SPO2, gustong tapusin po ang sitwasyon na ito ngayon, SPO2? Ano po? Paano nyo po gustong tapusin po ang pangyayaring ito ngayon? Kayo ho ba ay... Sabi ko po, makikipag-usap ako sa kapatid ko. Payagan nila ako. May press po. Hindi ba kayo maaari pong samahan ng media papunta roon sa presinto kung saan kayo gustong dalhin po ng mga pulis? Ang pulis po, wala akong tiwala kasi idadaan nila ako sa likod. Doon nila ako dinaan. Nakatakbo lang po ako. Hindi po nila, papatayin nila ako pag may nangyari doon, masama.
Sa ngayon ho ba, hindi ho kayo pwedeng mahinahon na pumunta roon sa presinto at samahan po kayo ng mga tauhan po ng media? Kaya nga gusto ko po media para bakit nila ako gagawin yung accessory? Wala naman akong kasalanan. Kukunin na kami ng mga Sa inyo ho makikipag-usap sa inyong kapatid na si Rolando, ano ho ba ang usapan ninyo? Paano po tatapusin ang hostage drama na ito? Hindi namin bibigay! Ito kinukuha na ako ng... SPO2 Mendoza, sa inyong pakikipag-usap po sa inyong kapatid, paano ho ba daw ang inyong usapan? Paano matatapos po ang hostage dramang ito? Ating balikan si Ron Gagalak doon mismo mga kaibigan sa site kung saan po umupo na ang dinadampot ngayon na kapatid ng hostage taker na si Rolando Mendoza. Ang ating pong nakaugnay mga kapamilya ay si SPO2 Gregorio Mendoza. Ito po ay active policeman at kapatid po nitong si Senior Inspector Rolando Mendoza na nagmamakaawa at ayaw hong sumama raw sa mga pulis sa pangambang baka daw po siya ikanya ay patayin. Nagmula po mismo sa kanyang mga labi ang mga katagang iyon kanina nang siya daw ho ay damputin at idinaan di umano sa likuran. Hindi po na ipaliwanag kung saan pong bandang likuran, ngunit siya po ay nangangamba sa kanyang kaligtasan sa mga ngayon. Ito ho ay live video mga kapamilya, diyan mismo po sa Luneta Precinct, malapit po sa pinangyarihan ng hostage situation. Sa kasalukuyan po ang mga kamag-anak ng mga Mendoza ay nando nakapaligid po sa pulis na gustong damputin ngayon ng mga kapwa pulis at ayon po sa report ay gustong dalhin ng Campo Crame. Ito po ay live video mga kapamilya na inyo pong natutunghayan sa ABS-CBN. Ating balikan si Ron Gagalak. Ron? Sa pinakahuling report mga kapamilya, ay huli pong nakaugnayan itong kapatid na si Gregorio Mendoza, ang kanyang kapatid pong si Rolando, sa pamagitan po ng telepono. Doon naghinala ang mga pulis na matagal niya nang nakakausap ang kanyang kapatid at tila po nagkakaugnayan ang dalawa kaya siya'y sinabihan na malamampong kasuhan din bilang aksesorya o kabahagi po ng nangyayari ngayong hostage situation. Balikan natin si Ron Gagalak. Ron? Sa ngayon po ay walang informasyon kung ano nangyayari sa loob ng bus dahil doon po naman ngayon ang sentro ng immediate polisya dito po sa ginagawang pagdampot ng mga pulis sa kanilang kabarong si SPO2 Mendoza na gustong dalhin sa Campo Crame.